So kasabay po ng Lord's Day ngayon ay ang cultural appreciation sa atin pong mga nanay. Today is Mother's Day as well. So it is not a biblical mandate to have a once-a-year celebration ng Mother's Day. Subalit, I personally don't see anything wrong in doing such practice as long as lagi nating tatandaan that we ought to love and appreciate po yung ating mga nanay, hindi lamang po once a year, but every single day of every year. Isang maituturing na napakabuting bagay na kilalanin at mahalin ng ating nanay. Alam niyo po, nasa sinapupunan pa lamang tayo, ay inilaan na po nila ang kanilang sarili upang mahalin at paglingkuran tayo. Ginagawa nila po ito nang walang kabayaran o kahit anong kapalit na hinihingi. Napakadami na nila ng mga bagay na isinasakripisyo upang mahalin lamang at pagmalasakitan tayo. Na kahit nga humantong sa panahon na tayo ay may kakayanan na mabuhay ng hindi na umaasa sa kanila, subalit naroon pa din yung kanilang paghahangad at ganun pa rin ang kanilang kahandaan na maglaan ng kanilang pagsisikap na patuloy na mahalin, arugain at pagmalasakitan tayo na kanilang mga anak. Ganyan po ang paglalaan ng mga magulang natin, particularly ng ating mga nanay. Sabi nga po ng marami, ang ating pong mga nanay, ipinagbubuntis pa lamang tayo ay handa nang mamatay para sa atin. May kasabihan tayo na ang kanilang isang paa ay nakalaan na sa hukay sa pagdadala pa lamang po nila sa atin sa sinapupunan, lalo na sa panahon na kung saan ay dumating ang araw ng pagluluwal sa atin. Ngayon po, pagdating sa bagay na ito, ay tama lamang na sila ay ating kilalanin, igalang, mahalin, at paglaanan ng kaukulan na respeto at pagkilala. Sa ating buhay bilang mananampalataya, mayroon po mga kapatid sa pananampalataya na kung saan, bago pa man isilang ang isang iglesia, habang ito ay pinaghahandaan na maorganisa, magkaroon ng tunay na tipa ng miyembro upang magkaroon ng isang naitatag na lokal na iglesia sa isang lugar, meron po tayong mga kapatid, mga mananampalataya na simulat sa pool pa lamang ay sumasagana na sa paglalaan ng kanilang sarili upang mapaglingkuran ang bawat isang banal, mga kagaya nilang hinirang ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay sila ay tunay na nagsisikap, hindi humahanap ng anumang kapalit o naghahangad ng anumang kapalit sa kanilang pong paglilingkod, pagmamalasakit at pagmamahal sa kanilang kapatid sa pananampalataya. Pwede natin silang ituring na parang isang magulang o parang nanay. Nangangalaga sila sa kapakanan ng ating mga sarili, ng ating espiritual na kalagayan, maging paminsan-minsan sa ating mga pisikal na pangangailangan upang maipahayag nila ang kanilang pagmamahal sa atin. And they may not be office bearers. Minsan nagkakamali ang ilan na ang mga office bearers lamang sa kanilang pananaw, either pastors or deacons, ang inaasahan na magkaroon ng ganoon na lamang na antas ng pagmamalasakit para sa bawat hinirang, mga banal ng Diyos, mga inililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit sa ating pagtunghay po sa ating mga talata ngayon, makikita natin na bagamat ang mga mababanggit ng mga tao ni Apostol Pablo, matapos niyong sabihin na ating dapat gawin ng lahat ng bagay ng may pag-ibig, ay ang mga tao na ito na hindi naman naghahawak ng opisina sa iglesia, ay talagang nakitaan ng kanilang paglalaan ng buhay para sa kapakanan, sa ikabubuti ng bawat banal ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, I personally call these kinds of people as core. Sila po ang tinatawag na core sa bawat iglesia, na ang pasimuno sa paghihimok na sila ay kilalanin at bigyan din ng paggalang at appreciate ng buong lokal na iglesia ay ang kung sino mang namumuno. Kagaya ng makikita natin dito sa ating talata na ito ang naging paghimok ni Apostol Pablo na kanyang isinama sa kanyang mga huling pagbati, sa kanyang pagwawakas ng sulat sa mga mananampalataya ng Korinto. At harinawa, sa ating pong pagtunghay sa ating mga talata, ay magkaroon pa ng mga uusbong na ganitong klaseng mga mananampalataya na kung saan
Sa kabila ng maaari nilang maging kaabalahan sa kanilang mga sarili o personal na buhay, na hindi naman natin inaalis ang lugar ng mga bagay na ito sa atin, ay magkaroon pa ng mga karagdagan na uusbong na maaari nating maituring na bahagi ng core ng isang iglesia. Sila po sa ating pagtingin sa ating mga talata ay nakakitaan ng at least dalawang bagay. Sila po ay tunay na nagiging huwaran at nakakatulong ng gusto sa mga gawain, lalo na sa mga tinatawag natin na mga pangunahing gawain ng iglesia. At sila rin po ay nakakatulong upang palakasin ng loob, magkaroon sila ng isang personal na impact sa kung sino man ang namumuno o nagmiministeryo sa kanila. At sana itong mga bagay na ito sa ating pagtunghay sa mga talata, makita rin natin na ang bawat isa na inililigtas ng ating Panginoong Jesucristo ay nabibigyan ng hangarin, hindi lamang ng hangarin, ngunit ng kasikapan, pagtatyaga, pagsisikap upang maging isang tao na makabubuti sa bawat kapatid sa iglesia. Regardless of how much resources they may have, how gifted or not gifted they are, kung ano man ang intensity ng kanilang kapasidad, ngunit yung puso na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila ay hindi lamang nagdudulot ng pagmamahal sa kanilang Panginoon, ngunit maging sa lahat ng mga taong minamahal ng Panginoon. They love those whom Christ loved and gave Himself for. At ito ay nagpapakita ng tunay nilang paglilingkod sa kanilang mga kapatid, pati na rin sa namumuno sa kanila. Hayaan niyo pong basahin ko ang ating mga talata ngayon. It's 1 Corinthians chapter 16, verses 15 hanggang verse 18. Po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Alam ninyo na ang sambahayan ni Estefanas sa mga unang bunga ng pangangaral sa Achaia. Inilaan na nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Kaya't nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, na magpailalim kayo sa pamumuno ng gayong uri ng mga tao at sa bawat isang nagpapagal at nakikiisa sa gawain. Natutuwa ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at Achaiko, sapagkat kanilang pinunan ang inyong kakulangan. Pinaginhawa rin nila ang aking espiritu at ang sa inyo. Pahalagahan ninyo ang pagkilala sa katulad nila. Narinig po natin ang buhay, dalisay, at walang pagpalyang salita ng ating Panginoon. Sana po tayo ay mapagpala ng bawat talata na ito. Matapos ang paghihimok ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Korinto, na tunay na manindigan sa pananampalataya, sa madaling salita ay huwag kompromiso, ngunit sa kanilang pagpapatibay sa kanilang sarili na makikaakibat na pagbabantay upang maging handa na anuman ang mangyari, sila'y manindigan, magkaroon ng katapangan, isang wastong uri ng katapangan at ng katatagan na hindi sila naaanod o natatangay kung saan-saan, ay sabi niya, gawin ang lahat ng may pag-ibig. At matapos niya sabihin na gawin ng bawat mananampalataya ang bagay o lahat ng bagay ng may pag-ibig, ay dumako siya sa ating mga talata ngayon at nagbanggit siya ng mga espesipikong tao. And these people are not really that much mentioned in the scriptures. Pag tinignan natin sa Estefanas, hindi tayo makakakita ng gaanong maraming detalye patungkol sa kanya. Hindi rin natin makikita ang mayamang detalye tungkol kina Fortunato at kay Achaiko. Subalit kung mayroon man tayong dapat na tingnan sa kanila, ay yung mga bagay na kung saan ay inilarawan ni Pablo kung anong klaseng buhay ang meron sila sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ay makikita natin sa isang pangungusap, sa ikalawang pangungusap ng verse 15, na ang description na mamamataan sa kanilang buhay ay ito, na inilaan na nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal, sa makatuwid, anuman ang kanilang mga ginagawa pang-araw-araw. At itong mga taong ito ay may kanilang sariling buhay. These are not office bearers. Ang office bearers, kagaya ng pastor at deacon, ito talagang aasahan mo na sila ay, pwede natin sabihin professional, but not to just professionalize the office bearers. This is more than just a profession. Pag ikaw ay office bearers, you have to be involved in the lives of the people that God
has entrusted to you sa isang iglesia. Subalit makikita natin na ang mga office bearers talagang sila ay hanggat maaari ay dapat magkaroon ng undivided attention towards the work of ministry na ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. But these people are not those, or are not that. They have other things that they have to do. Mayroon silang sambahayan kagaya ni Estefanas. May sarili siyang pamilya. Siya ay, pwede nating sabihin na may kanyang sariling hanap buhay. Hindi siya kagaya ng mga office bearers na kung saan ay may inaasahan na pagsuporta ng iglesia. He supports his own cause, his own living. At ganun din si Fortunato at saka si Achaiko. Pero hindi naging hadlang sa kanila na bagamat hindi sila mga office bearers, that they have dedicated themselves in serving the Lord's people. Kanila pa rin pong pinaglingkuran ang mga banal ng Diyos at makikita natin sa isang bagamat maliit na salita, isang salita, ngunit ito'y impactful at dapat maging huwaran natin na ating tingnan na kahit ano pa o gaano ka pa kaabala sa iyong sariling buhay, ano pa man ang iyong tinutugis o pinupursige, maaaring sarili mong pangarap at pangangalaga sa iyong sariling pamilya, may lugar talaga para sa mga bagay na yan. At ang mensaheng ito ay hindi magsasabi na tigilan mo yon. Subalit yung salitang ito ay isang bagay na admirable para sa isang mananampalataya ng Panginoon. Yung salitang inilaan. Alam niyo po, sa King James Version ng Bible, ako ay minsan nagugulat, lalo na nung unang beses ko siyang binabasa sa King James, the word that was used was the word addicted. They have addicted themselves in serving the holy people of the Lord. Pero hindi ibig sabihin na sila yung mga addict. Ano po, hindi ganon. Ibig sabihin lang, talagang yun ang kanilang gustong-gustong gawin. Ito ay hangad nila. Sinisikap nila kahit walang kapalit. At ito ay ginagawa nila bilang kanilang natamong pagmamahal at pangangalaga sa kanila ng ating Panginoon. They were showcasing the example of our Lord Jesus Christ. Naglingkod kagaya ng paglilingkod ng ating Panginoon sa atin. Kagaya ng Panginoong Jesus, pinaglingkuran niya ang mga tao na kung saan ay wala naman siyang mapapala sa mga ito. There's nothing that the Lord would ever need from any of us. And yet He still served. Kahit pa ang katotohanan ay dapat tayo ang naglilingkod sa Kanya. Ngunit nung siya'y naparito, hindi naparito ang anak ng tao upang paglingkuran, ngunit upang maglingkod at ilaan ang kanyang buhay bilang pantubos sa nakararami. At itong mga bagay na ito ay nawa maging halimbawa sa atin. At ang isang paghimok ni Pablo sa kanyang pagpapasimuno at kanyang paglalahad sa mga taong ito, ng kanyang paglalahad din, ng kanyang appreciation sa mga mananampalataya na ito, at ang kanya rin ng pag-iendorso na sila ay kilalanin. Hindi ibig sabihin that these people have done these things because of praise. Kung titingnan natin mabuti, hindi naman ang mga taong ito ang siyang nagmataas ng kanilang sarili. Hindi sila yung mga tao na kung saan ay ipinut forward nila ang kanilang sarili at kanilang idinemand sa iglesia, kilalanin niyo kami. Doon natin makikita na hindi nila hangad ang pagkilala. Hindi nila hangad na sila ay maging mga tanyag o popular sa iglesia. Ginagawa nila ito ng may kagalakan at kaluwagan sa kanilang mga puso bilang pagmamahal sa kanilang Panginoon. And as they love the Lord, they love all those whom the Lord loves. And they serve those people with all of their lives. Inilaan nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Kaya ang paghimok ni Pablo, bago niya tuluyang wakasan ang sulat, ay ang sila ay pahalagahan sa pagkilala. Sa huling pangungusap ng verse 18, it summarizes what the Apostle Paul intended to say in bringing up these people in his letter. Pahalagahan ninyo ang pagkilala sa katulad nila.
Nakasama rito ay ang pagpapasakop sa kanila, bagamat hindi sila mga office bearers, sapagkat nakitaan sila ng pagiging reliable, na sila ay mga huwaran at sila ay maaaring makuhanan ng payo at encouragement ng mga mananampalataya na kanilang kasama sa tipanang miyembro ng iglesia. Kaya sana sa ating pagtingin sa mga bagay na ito, without sounding self-serving and without necessarily na parang palakihin ang ulo ng core, hindi po yun ang ating intensyon. But rather, this is a text that shows appreciation to them and a text that encourages believers to be like them, and a text na kung saan naghihimok sa atin to encourage them. Encourage them in such a way na huwag tayong maging kabigatan sa kanila na naglilingkod para sa ating ikabubuti. Na kung saan ay tumulong tayo sa kanila, sa kanilang pagsusumikap na maglingkod sa atin at tumulad sa paghuhuwaran nila dahil wala naman silang ibang tinutularang huwaran kundi ang huwaran ng ating Panginoong Hesukristo. At kung paano inilalaan natin ngayon ng ating paggalang at sana araw-araw sa ating mga nanay, hinihimok tayo ng ating mga talata ngayon na ilaan natin ang ating pagkilala, ang ating paggalang, ating appreciation, ang ating pagmamahal sa mga tao na kagaya nila. Mula po sa ating teksto, nais ko pong ilahad ang mensaheng ito. Ang iglesia ay naglalaan ng kaukulan na pagkilala sa mga tao na nagsisikap na maglingkod sa kanila. Ang iglesia ay naglalaan ng kaukulan na pagkilala sa mga tao na nagsisikap na maglingkod sa kanila. Nais ko pong magbahagi ng dalawang bagay na makukuha natin sa talata. Ang isa po ay direkta natin, explicitly natin makikita mula sa ating mga talata. The second one is an implication of the things that we are going to see from the text that we will be expounding today. At ito po yung dalawang bagay na yun. Ang una, ang pagkilala sa mga naglalaan ng paglilingkod sa mga banal. Ang pagkilala sa mga naglalaan ng paglilingkod sa mga banal. At ang ikalawa ay ang paggaya sa mga naglalaan ng paglilingkod sa mga banal. Ang paggaya sa mga naglalaan ng paglilingkod sa mga banal. Atin pong talakayin ng una, ang pagkilala sa mga naglalaan ng paglilingkod sa mga banal. Gaya na nabanggit ko na kanina, kapansin-pansin na matapos ni Apostol Pablo na himukin ng mga taga-Korinto na manindigan at gawin ang lahat ng mga bagay ng may pag-ibig, dumako siya sa pagbanggit kay Estefanas sa kanyang sambahayan, pati sila Fortunato at si Acaico. These people, diba, may special mention sa kanila dito sa ating mga talata na ito. Makikita natin na ang dahilan kung bakit mayroong special mention sa kanila ay nais ni Apostol Pablong maglahad ng kanyang appreciation sa kanila. Ang gustong mangyari ni Pablo ay tratuhin ng maayos itong mga tao na ito. Kagaya nung ginawa ni Pablo nung sinabi niyang ipinadala niya si Timoteo doon sa Corinto para sila ay iwasto, palakasin ng loob, patibayin sa kanilang paninindigan sa pananampalataya at susunod sa kanya bagamat hindi pa nakadiretso kaagad itong si Apollos. Pero yun din ang kanyang pahiwatig na kung paanong tinatrato ang mga ministro na kagaya ni Timoteo, ganun din ang maging pagtrato kay Apollos. Oras na siya ay magkaroon na ng paninindigan na pumunta sa kanila. Pero compared to them, those two people na naunang nabanggit are office bearers. They are ministers, but these people are not. But nevertheless, makikita natin the same appreciation is encouraged by the Apostle Paul para sa kanila. He appreciates them by way of letting the people of Corinth know, please respect these folks. At marami pa tayong ibang paraan na kung saan ay makakapagpahayag ng appreciation para sa mga tao na kagaya nito. I have my own way as well, and there could be plentiful ways na kung saan ay maaari nating ipahayag yung ating appreciation for these people, which I personally call, and some people would also call, the core team or core people in the church.
Pero alam niyo kung bakit ganun na lamang ang paghihimok ni Pablo even before the inception of the church in Corinth, ay itong mga tao na ito, lalo na sila Estefanas, na umpisa pa lang ng sulat ay binanggit na ni Pablo, 1 Corinthians 1 kung tatandaan nyo. Kakarating pa lang ni Pablo para magministeryo doon, at naliligtas pa lamang ang ilang mga tao doon. So sa madaling salita, noong mga panahong itinataguyod pa lang ang church. Kumbaga hindi pa talaga mismong isinisilang. Pwede nating isipin na parang ang church noon sa Corinth noong mga panahong yun ay nasa sinapupunan pa. Diba kaya kung nagamit at nagkataon din na Mother's Day ngayon, yung illustration na yon, ay nakitaan na sila ng ganitong klase ng paglalaan ng kanilang sarili. Ang sabi, ang sambahayan ni Estefanas, so ibig sabihin hindi lang si Estefanas, ngunit pwede nating isipin na naligtas din ng kanyang pamilya. At ang kanilang buong pamilya, umpisa pa lamang ay naglaan na ng kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Pansinin niyo ang sinabi ni Pablo. Ang unang sinabi niya sa verse 15 ay ito, alam niyo na ang sambahayan ni Estefanas, ang mga unang bunga ng pangangaral sa Achaia. So, ibig sabihin, sila ay hindi pa naisisilang talaga ang isang local church, pero sila ay mga unang mga naligtas sa biyaya ng Diyos nung si Pablo ay nangaral doon, na ang conviction ni Pablo at the time is to determine to know nothing among them except Jesus Christ and Him crucified. At ang sinabi niya sa unang kabanata ng 1 Corinthians ay ito, 1 Corinthians 1:16. Noong ina-address na niya yung pagkakabahabahagi sa mga taga-Korinto dahil sa kanilang maling pagtangkilik ng kanilang mga pinuno, nabanggit ito na kung saan sabi ni Pablo, buti na lang hindi ako nagbautismo ng marami kasi kasama yun sa kanilang pinagkakabahabaginan, pero binanggit ni Pablo in verse 16 ng 1 Corinthians 1, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Bukod sa kanila, hindi ko na alam kung may binautismuhan pa akong iba. Alam nyo, pag tinitingnan ko muli nitong mga nakaraang araw, yung mga talatang ito in 1 Corinthians 1, mahirap talagang tandaan kung halimbawa, biglang dumami ang mananampalataya sa pinaglilingkuran mong komunidad at syempre bilang ministro, dadanas ka ng maraming pagbabautismo. Minsan ang hirap tandaan, ilan nga ba ang nabautismuhan ko rito? Pero natandaan niyang nabautismuhan niya ang sambahayan ni Estefanas. Why? Because him and his family became impactful to him. Yun yung dahilan. People who became impactful to other people and to the church as a whole is such people na ang hirap kalimutan. At ang sarap ipagpasalamat sa Panginoon. And masarap din sila na himukin ng ibang tao na i-appreciate. Not to boost their ego, but to show our love for them. Lalo na sa isang pinuno kagaya ni Apostol Pablo. Makikita natin ang description sa mga kagaya nila. Siyempre kasama si Fortunato at Akiko. In verse 15, second sentence, inilaan na nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. They have dedicated themselves in serving the Lord's people. At dahil rito, kasunod na pangungusap, ang sabi, ipinapakita na nais ni Pablo na magpailalim ang iglesia sa pamumuno ng gayong uri ng mga tao at sa bawat isang nagpapagal at nakikiisa sa gawain. Which means that bagamat may mga specific na tao na nabanggit, meron ding pahiwatig na maaaring may mga umusbong na kagaya nila. Kaya sinabi, magpailalim kayo sa pamumuno ng gayong uri ng mga tao. There can be other folks in the church, in a local church, that could follow their path at maging kagaya din nila na nakikiisa sa pagpapagal at sa gawain para sa Panginoon. Parang sila Timoteo noon.
Bakit kailangan na sila Timoteo itratuhin ng maayos? Sapagkat sila'y nagpapagal at kagaya ko, sabi ni Pablo, sila ay gumagawa ng mga gawain ng Panginoon. Sila ay nakikiisa sa gawain ng ministeryo, tumutulong sa ministro at tumutulong sa kapatiran para sa ikatatatag nito at upang maipahayag ang Ebanghelyo at marami pang maligtas sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi rin ni Apostol Pablo dito, kanyang ipinapahiwatig at makikita natin ang isa sa mga prinsipyo na pinapakita ng ating teksto ay ang isang tao na talagang tumatanggap ng biyaya ng Panginoong Hesukristo at nagiging bunga ng mensahe ng Ebanghelyo ay nakikitaan ng paglilingkod na pagbubulontaryo o walang pumilit na ang hangarin ay sa ikabubuti ng mga tao ni Kristo para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ito'y maging isa ring somehow babala sa atin o pag-iingat kasama sa mga pagbabantay na ating dapat gawin na kung saan ay sa ating paghahangad na maglingkod o mamaya o kaya naman ay sumunod sa yapak ng mga nagiging miyembro ng core sa iglesia, ang kanilang hangarin is not for recognition, but for the good of the Lord's people. Ano po? Bantayan natin ating mga sarili. Walang masamang sumunod sa yapak ng mga ganitong tao. Subalit sana sa ating pagsunod sa yapak ng mga ganitong tao, na ito na may pagsunod sa yapak ng ating Panginoon, ang ating hangarin ay yung ikabubuti ng mga tao sa iglesia. Hindi pang sariling kapakanan o pang sariling pagkakakilanlan o pang sariling katanyagan. Hindi ganoon ang dapat natin na hangarin. Ipinapakita ng sambahayan ni Estefanas na ang tunay na kaligtasan ay nagbubunga ng pagiging banal, mapagmahal, at paglilingkod sa mga banal. Ang mga taong ito, hindi ikatutuwa ni Pablo kung ang mga taong ito ay wala rin namang bunga ng Espiritu. Someone could have zeal for service without bearing the fruit of the Spirit. Yun ang kailangan nating tandaan. Those two should come together. Namumunga ng kabanalan at nagkakaroon ng kasipagan at paglalaan ng sarili sa paglilingkod sa mga banal. Otherwise, hindi masasabi ni Pablo yung verse 18 na pinaginhawa nila ang espiritu ni Pablo. Naging encouragement sila. Sa isang ministro, mahirap maging encouragement ang isang tao na nagkukulang sa bunga ng espiritu. Ito'y nagiging sakit nila sa ulo. Pero kung ito'y nagpapaginhawa, it also shows that these people are bearing the fruit of the Spirit. Yung siyam na kalakip o elemento ng bunga ng Espiritu. At hindi lang yon. It's not just impactful to the one leading, but to every members of the church. Sabi niya, pinaginhawa rin nila ang aking Espiritu at ang sa inyo. Hindi sila nagiging batong katitisuran din sa mga miyembro ng lokal na iglesyang pinaglilingkuran nila. Nagpapakita ito ng tunay na pagmamahal. In Galatians 5:13, makikita natin yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Galasya, tinawag kayo upang maging malaya, mga kapatid, kaya lang huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagbigyan ng hilig ng laman. Sa makatuwid, huwag tayong magkasala dahil tayo ay napawalang sala na kay Kristo. At ito ay dinugtong niya, sa halip, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. At ito ang ginagawa nila. They're not using their liberty to indulge the flesh, meaning they are growing in the fruit of the Spirit, they are progressing in sanctification, and in so doing, they are dedicating their lives in serving the Lord's people, in serving each and every one in the spirit of Christ-like love. Ito'y mga bagay na kung saan ay magandang tularan, mamaya tadakuan natin yon, pero at the same time, ay ang sarap na i-appreciate.
at ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga makikita natin dito, minarapat ni Apostol Pablo na himukin ang lokal na iglesia ng Corinto na sila'y kilalanin. Makikita natin yan sa pinakahuling talata. Pahalagahan ninyo ang pagkilala sa katulad nila. Ano pa? Sinabi rin ni Pablo na mga ito, bagamat hindi direkta pero may pahiwatig na dapat nating ikagalak. Verse 17, ng unang salitang sinabi ni Pablo ay, natutuwa siya. Natutuwa ako sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato at Akayko. Ikinagagalak dapat natin sila. At the same time, ang sabi rin niya, hinihimok na ni Pablo na sila ay pagpasakupan. Kaya't nakikiusap ako, verse 15 and 16, sa inyong mga kapatid na magpailalim kayo sa pamumuno ng gayong uri ng mga tao at sa bawat isang nagpapagal at nakikiisa sa gawain. May 4 na kasagutan sa tanong kung bakit kailangan o magandang paglaanan, mabuting paglaanan ng pagkilala, pagkagalak at pagpapasakop ang mga ganitong tao sa iglesia. Verse 16 ang unang dahilan, nagpapagal sila at nakikiisa sa gawain. Meron silang ministerial na pakikiisa at pagkukusa rito. Mapapansin natin sila na lagi silang naroroon lalo na sa mga significant na gawain ng iglesia. Sila ay kasama upang maisaayos ito sa paraang organisado at sila ay makikitaan natin na bagamat hindi naman sila sinusweldohan sa pagdating sa mga bagay na ito, ngunit mag-alakin sila na nakikibahagi kahit marami pa silang pinagkakaabalahan sa kanilang mga personal na buhay. Pangalawang sagot is nasa verse 17. Pinupunan nila ang kakulangan ng mga nasa iglesia. Sa madaling salita, they are also being seen of being benevolent. Handa sila, hindi naman sila mayayaman, hindi naman sila yung mga tipo na parang mga Henry C. at marami pang iba. Ngunit sa kung anumang resources na kaloob sa kanila ng Diyos, pag may nangailangan sa iglesia, sila'y handa at bahagi lagi sa mga tumutulong, maging sa mga pisikal na pangangailangan ng mga miyembro ng iglesia in whichever shape or form. Ito ay isang mahalagang bagay na nakikita din sa kanila. Ikatlong sagot, pinapaginhawa nila ang espiritu ng kanilang pinuno. Specific. Pinaginhawa rin nila, verse 18, ng aking espiritu. Sa madaling salita, nagbibigay sila ng encouragement sa kanilang pinuno, ng accountability sa kanilang namumuno, ng pagtulong kahit hindi naman humingi direkta ng tulong sa kanilang pinuno, at ng encouragement lalo na dahil ang namamataan sa kanila ng kanilang pinuno ay ang pagsisikap na maging kahawig ni Hesukristo. That is the most comforting and joyful sight in the perspective of a minister. Ang makita niya na lumalago kay Hesukristo at sa pagwawangis kay Hesukristo ang bawat isang tupa na pinapaalagaan sa kanya ng kanyang Panginoon. And this is such a cause for joy. And in so doing, sabi ni Pablo, napapaginhawa nila ang aking espiritu. Na kahit hindi siya mabigyan ng mga kung anumang pisikal na bagay. Kaya nga nakalagay dito ang pinaginhawa. Alam nating pinaginhawa rin ng mga taong ito kung ano man yung mga pangangailangan ni Pablong pisikal. Kasi hindi man sumusuporta pa ang mga taga-Corinto noon kay Pablo in terms of his physical needs. Pero ang mga taong ito siguradong nakikibahagi na sa pagpupunan ng pangangailangan ni Pablo. Pero ang higit sa lahat ng talagang ikinatuwa o ikinagalak ni Pablo ay ang pagpapaginhawa nila sa kanyang espiritu. Internal joy, peace, and comfort for him. Hindi sila naging kabigatan sa kanilang o sa kalooban ng kanilang pinuno. Sa halip, sila ay naging kaginhawahan sa kanya. At hindi lang yon, sila'y naging ginhawa rin sa espiritu ng mga miyembro. Nagiging huwaran sila. Sa halip na sila ay nagiging batong katitisuran ng bawat miyembro. Nagiging kuhanan sila o
daluyan ng payo na biblikal, karunungang biblikal, tulong, physical man o pang-espiritual, at ang kanilang halimbawa ay nakakapaghimok sa mga miyembro ng iglesia na talagang mabuhay at maglaan ng sarili para sa mga cause ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ay napakagandang bagay na inilahad ni Apostol Pablo. 4 na bagay na sagot sa tanong, at least nasa talata natin ngayon, kung bakit sila nararapat ng pagkilala ng ating kagalakan at ng ating pagpapasakop. Sila hindi lamang nakikitaan ng pagpabagal, ngunit pati rin ng pagkabanal at pagmamahal. Parang si Philemon lang, nung kinakausap siya ni Pablo through a letter in Philemon chapter 1 verse 7, he says, "Kapatid," sabi niya kay Philemon, "nagdulot sa akin ng malaking kagalakan at aliw ang iyong pag-ibig." Pero hindi siya tumigil doon. May comma. Ang sabi niya after that comma, "sapagkat dahil sa iyo'y nabuhayan ng loob ang mga banal." Parang niyang nire-reiterate, ngunit sa anggulo na ang kausap niya si Philemon, yung mga sinasabi niya dito, dahil pinaginhawa rin nila ang aking espiritu at ang sa inyo. That's the marker. Makikita niyo sa iba't ibang sulat ni Pablo, meron siyang mga specific na taong sinasabi na bigyan ng appreciation, tratuhin na maayos, na hindi naman necessarily office bearers, kagaya ni Phoebe sa Romans 16, at yung mga iba pang nakahanay sa listahan ng mga tao sa Romans 16, sa end ng Colossians, sa Philippians, na dapat pagbatiin nyo yung dalawang ito na aking core, mga kamanggagawa. Sino? Si Euodia at si Syntyche, kasi nagkaroon sila ng misunderstanding. At dito sa ating aklat sa Corinto, meron ding mga core kahit matigas ang ulo ng marami sa kanila. Lalo na nga, dahil matigas ang ulo ng marami sa kanila, these people are to be appreciated even more kasi they endure in doing that which is right in the sight of God. Yun yung ilan lamang sa mga dahilan. Sa makatuwidang iglesia ay dapat igalang, mahalin at tratuhin ng maayos sa mga naglalaan ng kanilang sarili na mapaglingkuran ang mga tipang miyembro. Isa itong hamon para sa ating, kaya hinahamon tayo ng ating mga talata, ang mga naglalaan ng kanilang sarili na paglingkuran ang mga banal ay paglaanan mo ng pagkilala at ng iyong pagmamahal. Huwag tayong maging pabigat sa kanila. Mahalin natin sila. Lalo't higit pa, lagi natin silang isama sa ating mga pananalangin. Sa tuwing tayo ay dumadako sa kabanal-banalang dako ng Diyos by way of prayer, let's utter prayers for them as well. Sila ay palaging palakasin ng Diyos. Sila ay ingatan, lalo na sa mga pagkakahulog sa iba't ibang kasalanan, na ang kanilang mga pamilya ay maligtas din kagaya ng sambahayan ni Estefanas. At sila ay mas lalo pang lumago sa pagiging wangis ni Jesus upang magkaroon tayo ng further encouragement na tularan ng kanilang halimbawa. Dahil pag tayo ay nagsasama-sama, sinasabi ng Biblia in Hebrews 10:24, to stir up one another in love and good works by not neglecting our meeting together. That's part of that purpose kung bakit tayo ay inilagay ng Panginoon sa isang komunidad na may nararapat na pagtitipon at pagkikita sa itipa ng iglesia na isinasagawa. Alam niyo po, ang Scottish Presbyterian Church na pinangunahan ni Samuel Rutherford ay kahanga-hanga ng dahil sa maraming bagay. Kabilang dito ay ang kanilang taus-pusong pagmamahal at pagkilala. Yung pagkilala ng mga tipang miyembro nila sa mga katipang miyembro din nila na naglaan ng kanilang sarili na mapaglingkuran sila. That is one of the markers na kung saan hinangaan ng maraming churches at the time. Yung church ni Samuel Rutherford. Dahil sila ay tanyag sa kanilang pangangalaga, pagkilala, pagrespeto, pananalangin para sa ikabubuti ng mga nakikitaan ng paglalaan ng kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. They're not only respecting and loving and praying for their ministers, but they are also respecting, loving, and praying for those people
that dedicated or addicted themselves, to quote the King James Version, in loving and taking care of the Lord's people. Hari nawa ay tayo rin ay magkaroon ng ganung huwaran. Pero hindi tayo titigil doon. Kung may pagkilala na inihimok sa atin sa teksto at pagpapasakop at pagkagalak para sa mga ganitong tao, ngunit tayo ay hinihimok na magkaroon ng paggaya sa mga naglalaan ng paglilingkod sa mga banal. Sukulit i-reiterate yung sinabing pakiusap ni Pablo. Kaya't nakikiusap ako sa inyong mga kapatid, in verse 16, na magpailalim kayo sa pamumuno ng gayong uri ng mga tao. May binanggit specifically, pero may pagkilala that there may be other people like them. There may be other people who will be like them as well. Kaya pwede nating itanong sa ating mga sarili, do we like to be among those people? Because we love the Lord Jesus Christ. Not because we want recognition, but because we love the Lord Jesus Christ. Hindi kinakailangang maghawak ng opisina sa iglesia upang maglaan ng sarili na maglingkod sa mga banal. Tandaan niyo yung mabuti. Hindi office bearers tong mga to. Kaya nga may babaeng binanggit eh. Wala namang office bearer na babae, tama ba? Kaya pwedeng magka-core na babae. Sino dito ang babae? Si Fortunatus. Actually, Fortunatus siya, pero sa Tagalog si Fortunato. Si Phoebe. Di ba? Babae yun. Binanggit siya sa Romans 16. Si Euodia at si Syntyche. Mga babae yung mga yun. So, maaari kang maging bahagi ng core. Ay, yung core, hindi ko alam kung ginagamit ito na ibang church, pero ako'y among those people who uses that term. Ano? Baka kung anong gamit nila sa ibang church, pero at least naiintindihan niyo ako pag ginamit ko yung term na core. Tama ba? So, yun. Sana malinaw. Yun. Makikita natin dito na ang idinidiin ni Pablo ay tularan ng mga inihuhuwaran gaya ng pagpapagal. Ito yung mga dapat nating gayahin o tularan. Pagpapagal at pakikiisa sa gawain. Pagpupunan sa kakulangan ng iba. Kung mayroon tayong maibibigay, lalo na sa abot ng kaloob ng biyaya ng Diyos, at pagpapaginhawa ng Espiritu ng pinuno at ng mga miyembro. Na hindi tayo nagiging sakit ng ulo ng pinuno o katitisuran ng mga miyembro, sa halip nagiging huwaran tayo at refreshment ng kaluluwa o ng kalooban ng mga miyembro at ng mga nasa pamunuan. Sabi nga ni Pablo, Philippians 3:17. Sa Hebrews 13:17, makikita tayo doon na we consider the life of our ministers, di ba? And we imitate their faith. Pero sa Philippians 3:17, may binanggit naman si Pablo, sabi niya, mga kapatid, sama-sama ninyong tularan ang aking halimbawa. Pero hindi siya tumigil doon. At bigyan ninyo ng pansin ang mga lumalakad ng ayon sa huwarang ibinigay namin sa inyo. Not only the life of the ministers, but also the life of those people who are showing a good example of a life in Jesus Christ. So yun, ganun din ang inihimok sa atin ng ating mga talata ngayon. Kung natatandaan nyo, the first time that I have recognized and encouraged also you to recognize and to appreciate yung mga core. Bago ako nagkaroon ng Core Appreciation Day last year, which I plan to do every year bilang aking personal na pag-appreciate para sa core. Sinabi ko na ang layunin ay madagdagan pa sila. Lalo na yung mga pioneering members, kagaya nung binanggit dito, mga naging unang bunga ng pangangaral. Lalo na yung mga yon. Sana eventually, pag may mga dumarating dito nagiging bagong miyembro, mga naliligtas sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga pioneering, at magandang pangarap yon. Hindi ko alam, sana to pa rin ng Diyos kung kanyang loob eh. Yung mga naging pioneering members, yung mga bago pa na-organize ang NLRBC in 2022,
Lahat ng iyon ay core. Nagkakatulungan tayo para sa ikasisigla at kalalakas sa mga bagong dinadala ng Panginoon dito sa atin. Sana ay maganap yung mga bagay na ito. At maging encouragement sa atin ang paggaya sa mga tao na nandito sa atin ng bahagi ng core at dito na binanggit ni Apostol Pablo. Bakit? Dahil ito nga ay huwaran ng paghuhuwaran ng ating Panginoong Jesucristo. Sana tama yung grammar ko ng Tagalog. Kumbaga, they are models of the life modeled by Christ. Muli kong babasahin yung sinabi ni Kristo. Sa Mark 10:42 and 45, nanggaling na tayo doon dati, noong ang mga apostol ay nagtatalo-talo kung sino ba ang uupo sa kanan ni Jesucristo. Sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit sa mga apostol, sa mga alagad? At nirebuke sila ng Panginoon. Itong sabi ng ating Panginoon sa kanila, Mark 10:42 to 45, kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga kinikilalang pinuno ng mga hintil ay silang pinapanginoon nila at ang mga dakila sa kanila ang nasusunod sa kanila. Subalit hindi dapat ganyan sa inyo. Sa halip ang sino mang nais maging dakila sa inyo ay kailangang maglingkod sa inyo. At ang sino mang nais maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. And this is the argument. It's grounded in the finished work of Christ. O tatapusing gawain ni Kristo nung siya'y unang naparito. Sapagkat kahit ang anak ng tao, even the Son of Man, ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Bakit yung sinasabi itong mga bagay na ito? To make it clear, para klaruhin, na kaya tayo hinihimok na tumingin sa kanilang halimbawa, sa halimbawa ng mga nasa core at kagaya nila, ay sapagkat ang buhay man nila ay pointers din. They are not the point, but their lives are also pointers to the life showcased by Jesus Christ, na kung saan ay dapat ay siyang ating huwaran, pinaka-ultimo na huwaran. At kung ikaw ay naririto ngayon at wala ka pa kay Kristo, huwag mo munang isipin na gayahin ang ganitong paglilingkod. Sa halip tingnan mo ang paglilingkod muna ni Jesus, na bago mo tularan, iyakapin mo muna bilang paglilingkod sa iyo. Na dahil kailangan ng mga gaya mo na isang makasalanan ng kaligtasan, sa halip na ikaw na dapat naglilingkod, ang maglingkod sa Kanya, siya'y naparito at nagpakababa upang paglingkuran ka at ibigay ang Kanyang buhay bilang pantubos sa mga kagaya mo. Na ikaw ay hahatulan ng Diyos balang araw dahil siya ay banal at hindi niya maaaring pakawalan na lamang ang iyong kasalanan. Ito ay dapat niyang parusahan upang ikaw ay mapatawad. Kaya ang Kanyang naglikas tao, na anak na si Jesucristo, ay naglikas tao upang humalili sa mga katulad mo. Siya ang nabuhay ng buhay na hindi mo kayang ipamuhay. Siya ang tumanggap ng parusa na ikaw ang dapat na siyang tumanggap. Siya ang muling nabuhay at gumapi ng kamatayan on your behalf. At kung ikaw ay magsisisi at sasampalataya sa Kanya, ikaw ay Kanyang ililigtas. Bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ikaw ay Kanyang dadamitan ng Kanyang katwiran, bibigyan ng Kanyang pakikisama. At saka mo isipin na maglingkod sa Kanya na naunang maglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ng paglingkod sa bawat taong Kanyang tinubos. At sana maligtas ka kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ikaw nawa ay magsisi at sumampalataya lamang sa Kanya. Ngunit sa mga mananampalataya, ito nawa maging hamon sa atin. Ang mga naglilingkod sa mga banal ay masdan mo bawat pagkakataon at tularan ng kanilang huwaran na inihiwaran ng Panginoon. Tularan natin sila. Dahil ang pagtulad sa kanila, sabi ko nga, their lives are pointers to the ultimate example, which is Jesus Christ Himself. Upang tayo ay mahimok na maging katulad o kawangis ng Panginoon. Looking at them is sanctifying as well. Kung sila ay refreshment sa mga pinuno at sa mga miyembro, then looking to them is like looking unto Christ.
Not to make them equal with Christ. Hindi ganun ang ibig sabihin. Again, ang gusto kong klaruhin, their lives point to the life of Jesus Christ. And Jesus Christ is our ultimate model. At para po sa mga miyembro ng ating core, nawa ang biyaya ng Panginoon ay laging sumainyo na magpatuloy at sumagana at lumago sa pagiging kawangis ni Kristo, sa pamumuno ng Espiritu, para sa pagpapaginhawa ng lahat ng mga banal ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung Moravian Church sa Herrnhut, Germany, yung tinatawag ng mga Moravian Brethren, I'm not sure if you have heard of them in history, sila po noong 18th century ay pinangunahan ng ministro na nagngangalang Count Nikolaus Zinzendorf. Not sure if you have heard of him. Si Nikolaus Zinzendorf. Nakilala ang kanilang iglesia sa pagtulad at pagpapalaganap ng halimbawa ng mga mapagkawang-gawang mananampalataya na naglala ng kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal, sa pamamagitan ng mga pagtitipon para sa panalangin, pag-aaruga sa mga nangangailangan, pagdidisipulo, mabuting pagtanggap sa kapwa at mapagsakripisyong gawaing misyonaryo. Ang kanilang kultura noong kanilang panahon sa kanilang iglesia, that Moravian Church, ay naghikayat sa mga karaniwang miyembro na sundin ang huwaran ng mga tapat na lingkod na miyembro. Sa pangunguna po ni Nikolaus Zinzendorf, sinabi niya lagi, o isa sa mga bagay na lagi niyang hinihimok, tularan ninyo ang mga nabubuhay ng kagaya ng buhay ni Jesucristo. Have your eyes on them. Kumbaga, nandyan na nga lang sila eh. Nasa sarili na nating tipa ng miyembro. Sinasabi ni Nikolaus Zinzendorf, have an eye for them so that you would have a living example of how to live a life that is Christ-like. And how to serve like how the Lord have served para sa atin. Mga bagay na ito na ating pinagsasaluhan, sana maghimok sa atin. Sana kung loobin ng Panginoon, naway pagkaloob niya sa akin yung biyaya na balang araw makita natin na halos lahat na ng tipa ng miyembro, hindi man tayo ganun kadami, ay may tuturing ng mga bahagi ng core ng iglesia. Sana maging encouragement sa atin itong mga bagay na ito. And hoping at by the end of the year, mayroon na naman tayong i-recognize na panibagong miyembro ng ating core. Pero sa ating pong pagwawakas, bagamat marami pa tayong maaring makuha mula sa ating talata, sana sa biyaya ng Diyos ay pagkalooban niya tayo ng biyaya at saka po ng kapayapaan. So tayo po manalangin sa ating Panginoon, ipagpasalamat natin sa Kanya ang Kanyang salita at ihanda natin ang ating sarili sa pakikibahagi sa banal na hapunan. So let us pray. Aming pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga bagay na ito na aming pinagsalusaluhan ngayon. Hari nawa ito yung maging encouragement sa amin na aming Panginoon na igalang at bigyan ng kaukulang pagmamahal, lalo na sa pananalangin para sa kanila ang mga core na nagiging core members ng Iglesia, Panginoon. It's just a term that I use to describe them, o aming Panginoon. Pero yung mga nabanggit sa teksto, silang mga inilaan ang kanilang sarili para sa paglilingkod sa mga banal na nagiging ginhawa sa kalooban ng mga pinuno at gayon din sa bawat miyembro ng iglesia. Hari nawa, ito ang maging buhay ng marami sa amin, Panginoon, at sana ay kami ay laging tumingin sa aming Panginoong Jesucristo at kami maging huwaran ng kanyang buhay at ng kanyang paglilingkod upang amin talagang tunay na maakay ang isa't isa tungo sa pagiging kawangis ng amin pong Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa pagpaprovide sa amin ng ganitong mga klaseng mga tao. At hari nawa, Panginoon, ay patuloy mo po silang ingatan, palaguin sa kabanalan, at sa sipag sa paglilingkod, at patuloy silang maging huwaran para sa tupa, paginhawahan ng kanilang pinuno at ng bawat miyembro ng iglesia. Maraming salamat po, ihanda mo po ang aming mga puso sa aming pakibahagi sa banal na hapunan. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Lahat po yung magsitayo. Let's have our hymn response first.
Ang atin pong aawitin is Come Behold. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.